Tatay Diggs. Sabi niya, dapat para daw siguraduhin yung slate ng panalo at wala na patayin na yung 15. Ang tanong ko, ano ba yan? Gibain, pero patayin na. Sino ba uunahin doon, just in case? Sabi ni Tory, didemanda niya raw ng grave threats, ano pa yan, inciting to sedition, ano pa, unlawful utterances. Sabi ko, itong si General Tory, General, I think you're a tower of ignorance and an edifice of nonsense. Actually, nabasa ko nga yan. Ikaw naman, alam mo naman na joke yun. Everybody was laughing when they heard him. In fact, sabi ko, you're more popist than the Pope. Bakit ba nagre-reklamo ka? Hindi nga nagre-reklamo yung 15. Joke lang yon. And I was saying, the administration group should be happy and welcome it. You know why? Unwittingly, the former president is admitting na malakas ang kalaban, kaya kailangan bombay mo para mawala. Hindi ba? Yun ang implikasyon nun. Kayo talaga. Tama ka naman. Ibig sabihin nun, malaki yung takot ng presidente to sa 15. Now, my question is, 15 ni Presidente BBM. My question is, ikaw ba may takot dun sa 15 na yon? Hindi. Kasi talagang malakas sila eh. Malakas talaga. Because they're in the administration. Maliman tama ang perception na sinasabi ko, talagang malakas. Bakit malakas? Number one, yung mga tumatakbo dati ng senador at maraming bumabalik na senador. Ano bang kailangan mo pag gusto mong manalo? Kailangan mo ng name recall, face recall. They have all that. Kung titingnan mo yung kalaban, halos 2-3 lang ang meron doon. Okay. Tapos, kailangan may organisasyon. Yung mga tumatakbo ngayon sa kabila, talagang puro may organisasyon kasi galing na sila ron eh. Pangatlo, kailangan may pera. Alam mo nung kailangan ng pera. Itong mga kalaban, wala eh. So, talagang malakas sila. Kaya yung biro ni Presidente, sa tingin ko, kinikilala niya yon. Kaya yung sagot ni BBM, I just read the remark of BBM doon sa rally niya sa kahapon yata. Sabi niya, sandali lang po, bibilangin ko itong mga kandidato ko kung 15 na hindi pa nabubomba. Yun ang magandang sagot kasi nagbibiro din siya. Ganon dapat, hindi yung demanda. Kaya sabi ko nga, don't you have any other productive and sensible things to do other than these foolish things of filing cases? Para doang nasasanay na raw yung, and I quote, nasasanay na daw tayo sa ganyan klaseng talk, crass talk, if you'd like to call it that, no? And it's hurting daw the moral. It adds down to the moral decadence, if you'd like to call it that, also of the country. Would you agree, Seko? Ano mo yung mga sinasabi mo yung mga walang sense of humor at walang common sense na tinatawag. Anong trust talk? Joke yun. Joke eh. Paano maging trust and joke? Papatawa nga eh. Parang masyado na nagiging sensitive tayo. Ganun ba? That's what you... Balat sibuyas. Balat sibuyas. Palibasa, amoy sibuyas na kayo. In close association with her, what does she think on a personal note? Siya, what is she feeling now? She has already made a stand on that. Sabi niya, I'm ready to face that. In fact, November pa, pinom ko na yung legal team ko. Kaya when I was asked, how is she facing the impeachment? Ang sagot ko, simple lang. She's ready since November, so she's going to face, or she's facing the impeachment courageously, smilingly, competently, and happily. And happily, ha? Hindi ka pampangan, may H, ha? Hindi mo ba apili, ha? Hindi mo ba napapansin, palagi lang siya nakasmile ngayon lately? Tinatawanan niya lang. Kasi sabi mo, na there is no basis for an impeachment. Wala naman talagang basis. Kasi kung titingnan mo yung ground, sabi nila, confidential funds. Ang sinasabi nila, nagkaroon ng irregular expenses na ginawa ni Inday Sara. Kasi daw, yung mga tumanggap, mga fictitious. Alam mo, Jojo, confidential funds are reserved by the government against the enemies of the state. Kukunin mo ang information against them, from them, yung mga bumaliktad, yung mga nabili. Kaya pag
pinapirma mo sila na tumanggap sila ng pera at binigyan mo sila ng impormasyon, papatay niya mga yan. Kaya talagang dapat fictitious. That's one. Tapos sinasabi nila, irregular daw yung mga paggastos. Unang-una, at the inception pa lang ng proceeding, sinabi na ng COA, itong notice of disallowance, hindi pa ito final. Kaya, there is no basis na aakusahan ka. Hindi pa nga final eh. Kasi baka lack of compliance lang. Pero meron na nga latest, di ba? Na sinabing regular ang expenditures ng Office of the Vice President sa Secretary of Education at the time. So, ibig sabihin, anong basis mo? So, wala na yun. Pangalawa, sabi nila, may attempt to assassinate the President. Kalukuhan yun eh. Yung pagbabantang yun na sinasabi, hindi naman pagbabanta yun eh. Ano ba talaga nangyari doon? Nung sinabi niya, kasi tinatanong siya ng reporter, Ma'am, paano ang security nyo? Kasi nga, di ba, matagal niya na sinasabi na may security threat. Threat against her life. Hindi rin siya pinapansin. And then, bigla na lang nagkaroon ng, inilarawan siyang unfit as a public official, hinihiya siya doon sa congressional hearing, and then, inisa-isa na si Presidente Duterte, si Kibuloy, sunod-sunod. Pagkatapos, hindi pa man pinapala-impeachment, matagal na nila sinasabi magpa-file. Marami. Makikita mo no, na talagang merong diretsong goal na siraan siya. Kaya sabi niya, from the very beginning, alam ko na naman to, kaya yung ginagawa nila sa akin, handa ako. O kaya, nung sinabi niya yun, nung tinatanong yung security niya, nakita niya ngayon yung mga nakaraan kung paano siya talagang gusto sirain at tuhugin. Kaya sabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi niya sa reporter, may kinausap na ako na pag ako napatay dito, itong run after them or patayin nyo. O ang tanong ngayon, nasaan ang pagbabanta ron? Kasi, as I've repeatedly said, that's conditional. It will happen only when she's dead. If she's dead, then how can there be threat? A threat. It will be coming from the grave. There's no such animal as crime na threat from the grave or threat from a dead person. Wala yon. Ang pwede pa mag-apply dyan, yung, under Article 8 of the Revised Penal Code, may sinasabi doon na conspiracy and proposal to commit a crime or a felony. Tapos, in the second and third paragraph, sinasabi, ano ba yung conspiracy? Conspiracy, two or more persons agree to inflict harm on the life, honor, property of a person. That was a crime. Ano naman yung proposal? Proposal is when you suggest or offer to another to commit a crime. Yung dalawang yon will only be a crime, yung conspiracy and proposal, on crimes that the law gives a penalty. Ano yun? Conspiracy and proposal to commit sedition, treason, rebellion or insurrection, and coup d'etat. Outside of that, a conspiracy and proposal to commit murder, which, kung titingnan mo, parang dun lumabas yun. It's a conspiracy to commit murder, di ba? Hindi crime yun eh. So if it's not a threat, it's not even a crime. O paano nga ipapasok? Sasabihin nila, kasi sabi ni Inday Sara, puputulin niya raw ang ulo ni, di ba? Nagsenya siyang gano'n. Ang problema sa inyo, hindi niyo alam kung anong hyperbole o kung nagbibiro. So you're saying this is all rhetorics? Kasi tingnan mo Jojo, pag tayong dalawa, pag nagkaasaran tayo, alam mo, nag-iinuman tayo, nag-aasa, meron kang sinabi na nabuwisit ako, sabihin ko, putulin ko kaya ulo mo. Di ba? Yun ang mga salitang ano yun eh. Unexplained wealth. Nasaan? Wala naman sinasabing, paano nagkaroon ng unexplained wealth si Sara? So yun yung mga political lahat yan, Jojo. Anong layunin nila? Destroyer. Tanggalin mo siya sa pagka-kandidato sa 2028 kasi siya ang pinakamalakas walang iba eh. Either you kill her, remove her from office, disqualify her. Impeachment results into conviction kung manalo, which will mean
madi-disqualify Yes, ka oo. to run for any public office. Yes, wala na. Hindi Tapos na, hindi na siya dinimanda nila ng qualified. kriminal. Yeah. Anong resulta nun? O makukulong ka. Mhm. Pag nakulong ka, hindi ka na-impeach, hindi ka na-convict sa impeachment, ibig sabihin, paano ka makakampanya nakakulong ka? That's right. O iyon ang ultimate goal. Call now to have it to start already. Hindi lang a call. They filed a petition in court. Yes, yes. Directing, Directing the the Senate to Senate proceed, di ba? to proceed. Sa akin, malabo yun. Malabo yun kasi unang-una, yung Senado, nung tinanggap nila yung articles of impeachment, few hours before adjournment, hindi mo naman basta makukonvene nang wala ka mga rules and regulations. Kailangan pagandaan mo rin yun. So, hindi mo sila masisisi. Kaya they can use that argument. But actually, between us and between our viewers, ang katotohanan, kaya nadidelay yan, dinelay talaga nila yan. Because takot sila. Nayanig ang administrasyon, pati na ang mga nasa kapangyarihan, ang magiging reaksyon ng taong bayan kung itutuloy nila impeachment. Naaalala nila yung 1.8 million na pumunta sa Luneta. Naalala nila yung 1 million pumunta sa Bacolod, Davao, Iloilo, Pagadian. Against impeachment. Kaya talagang sinadya nila yan. Kung ano-ano na lang mga excuse, pero in the long run, yun talaga ang dahilan. Yun talaga ang dahilan. Takot sila. Leading yata are the Tulfo brothers, no? And, Kawawa naman ang Pilipinas. Alam mo, yung pa yung Can Tulfo, you ganun ba? imagine? Bira sila ng dynasty. Pati yung isa sabi niya, papakulong natin mga dynasty. Pero sila, dynasty, tumatakbo. Ano ba yan? Okay. Diba? Kaya, alam mo, gusto ko, abolish na talaga ang Kongreso. Really? Revolutionary government ang gusto ko talaga. Revolutionary Hindi ba ako government? nag-advocate niyan? Oh, RevGov. Yeah, RevGov muna. Temporarily. Kasi nga, mukhang, Wala di ba, na. ang perception, ang Kongreso ang di umano. Rightly or wrongly, pinaka-corrupt. You were spending billions of money to sustain a Congress. Tapos sinasabi natin, wala namang ginagawa, kesyo ganyan. Siguro sarado muna natin. Mag-revolutionary government tayo. Bigyan na lang natin sa presidente muna ang power to legislate. Nakaw man ito, at least isa lang magnanakaw. Pag ito, 300 mahigit. O biro mo, kung yan ang perception. Di ba sabi ni Tony Lopez, Congress is the biggest criminal syndicate. Yan ang sabi nung... At maraming naniniwala doon. Yes. Tama man o mali, yan ang perception. That's correct. Parang Marcelo na rin yan in essence. Kasi Essentially, right it is. now, meron tayong 3 branches of government Yes. na nagbubungguan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagte-take off Kanya-kanyang kanya-kanyang gibaan Samantala kung nag-iisa ka lang, magagawa niya lahat. Walang constitutional constraints na tinatawag. Yeah. He can do everything. Kaya para sa akin, I've been advocating that for, I think, 30 years na. Give him the powers of legislation, executive. Bigyan mo na sa kanya para he can do everything he wants. Give him 15 years. Siguro naman 15 years. Oo, 15 years. Tapos saka mo ibalik ang Kongreso. By that time siguro okay na tayo. Ngayon, if he fails, sinasabi nga sa akin nung inano ko yan, paano kung siraulong presidenteng ibigay natin? O sabi ko, bakit? Nakalimutan mo na ang history ng Pilipino? Ilang presidente na tinapon natin, pinakulong. Tayo, may pasyensya tayo May hangganan tayo. Kaya ibigay mo na. Huwag kang matakot. Kaya sabi ko nga kay presidente, sabi nila nagbibiro ako, but actually seryoso ako. Bago siya naging presidente, di ba, sama na nga ng Kongreso. Sabi niya, di ba, if they become an obstacle to what I want for this country, I will abolish Congress. Sabi ko nga sa kanya, hindi lang i-abolish, alam mong gawin natin, kung talaga mga corrupt lahat ng mga yan, kumuha tayo siya ng island, itapon natin sila lahat doon, wala na tayong gwardiya-gwardiya, palibutan natin ng mga buhaya. Anyway, they are in the same class. They're among family. Doon lang yan. Bahala sila sa buhay nila. Kung tataka sila, lagyan na lang natin ng mga bigas, magluto na lang sila, magpatay na lang sila doon. Bakit hindi naging successful ang federal system? Bakit nga hindi naging successful ang federal system? Hindi nakapasa sa Senado. Bakit hindi nakapasa sa Senado? Kasi yung mga senador mismo tatamaan.
Yung Oh, mga yes, nanalo, di wala ng 6-year term. Yes. Tatamaan sila against their interest. That's right. Kaya wala, nangyari. So you think it's about time that talagang maybe after this election, we go and change the Constitution? Oo. Right? Huh? Para, alam mo, kung mag-change ka lang ng ganon, the same people will come in. Kaya kailangan revolutionary government. If you look at the reaction ng mga nanonood sa akin sa TikTok, sa programa ko, it's gaining traction. Rev cop na lang tayo. Kasi nga nakikita nila yung practicality saka wisdom of having it. Yeah. So it doesn't matter to me whether it's McCoy Jr. will do it or anybody else. Basta bigyan na lang natin. Give him all the powers in the world, all the leeway, para he will have no more excuse to fail. Yeah. You think RevGov is what we need to have? Yes. Pare ko, Like for instance, Jojo, ang dami nagrereklamo, bakit ang mga naihalal natin, puro ganito, puro tiwali, puro personal na interest. Sinisisi nila yung tayong bumoto. O, dapat mo talagang sisihin. Pero tanongin mo kung bakit ganyan sila. Kasi majority ng mga botante, walang formal na edukasyon. Yan ang reason. When you have no formal education, you're vulnerable to a lot of pressure. Pwede kang bilhin, pakiusapan, mabola ka, masayaw-sayaw dyan, pakanta-kanta, bigyan ka ng ayuda. Ganyan talaga. Now, if you're an educated person, you and me, you think we will be voting this kind of people we have right now? No. You see? Yun nga eh. That's true. Yun ang reason. Kaya gusto ko mag-RevGov. Kasi pag may presidente, alam ba, kung akong presidente sa RevGov, ang unang gagawin ko, papag-aralin ko lahat na Pilipino libre. Wow. That's right. Yan ang ginawa ni Lee Kuan Yew when he became president. He educated the entire Singaporeans. Look at them. Maliit na bansa, pero they are economically powerful. I was there, 3 adjectives, no? Na hindi Tatlong bagay na maganda, no? That would define a good politician, a good public servant. Ngayon si politician na lang, sige. Public servant. There are 3 things that you want in a public servant, you think. Talang that would make him an epitome of a really good man for the people. Unang-una dapat honest siya. Honest. Honest. Number 1, honest. Number 2, dapat meron siyang disiplina sa sarili niya. Discipline. Pangatlo, dapat competent siya sa field ng politika. Not necessarily in that order. Not necessarily. Kailangan yung tatlong yun. Yung tatlong yan. Kailangan Honest, kasama yun. Disciplined, And and competent. Okay. Konti. Hindi, alam mo ba, gabi-gabi, pati asawa ko palagi ko hindi niya alam. Kasama sa dasal ko na bigyan ng wisdom, enlightenment, ang mga opisyalis ng ating bansa. Kasi yun lang ang pagkakataon para hindi tayo dumating sa panahon na kailangan pa tayo mag-alsa para baguhin. Yun, kasama yun sa pagdarasal ko. At pagdarasal ko na bigyan ng kapayapaan ang buong mundo.